Isinailalim po sa yellow at red alert status ang Luzon at Visayas grid ngayong pong araw. Ano kayang epekto niyan sa ating mga consumer? Kausapin na po natin si Department of Energy Assistant Secretary Mario Marasigan. Magandang umaga po sir at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga po, Miss Connie, at lalong-lalo na po sa inyo mga taga-subaybay. Opo, Asek, bakit ang daming planta ho kaya ang naka-forced outage? Maraming po salamat sa katanungan. Nahalata nga po namin na nadagdagan pa yung ating mga planta na naka-force outage at kasama pa rin po dyan yung mga dati nang naka-force outage. In fact, minomonitor po namin yung tatlong planta na naka-force outage dito sa Luzon since 2023 pa po. Last year po yan, no? And then meron po tayong malaking planta rin na minamatyagan. 4 po yung since January hanggang March. At 11 pa po yung planta na sa kasalukuyang buwan ay naka-outage pa rin. Aha. Tapos may maring planta rin po tayo ng kuryente na yung tinatawag natin derated or mas mababa po yung kanilang generation doon sa total capacity ng planta. Medyo malaki po ang naging total niyan. Umabot po tayo ng 2,500 megawatts na hindi po available sa grid. Kaya lang po, ang ibig naman pong sabihin yan, hindi naman po kagad magkakaroon tayo ng brownout o blackout o kahit na po yung tinatawag nating rotating brownout. Ang ibig pong sabihin yan is yung po kung alert level natin, kinukulang na po yung natitira nating reserba. At kung meron pa pong makakaragdag na planta na magka-outage, doon sakala po tayo pwedeng makaranas ng kakulangan ng supply ng kuryente. Okay. So sa ngayon po, sufisyente pa naman. Okay, pero normal ho ba ito na parang parati hong parang numinipis tapos gusto ho siyempre malaman kapag ganito may pananagutan ba sila na baka hindi ho nila nagawa no yung dapat na ginawa para hindi ho nagkakaroon ng yellow or red alert status? Tama po kayo, no? Sa lahat po ng mga planta natin, meron po pananagutan yung kanilang mga operator. Kung hindi na po sila compliant doon po sa mga thresholds or standards na isinet po ng ating Energy Regulatory Commission. May number of days lang po kada taon na inaalaw sila na magkaroon ng plan at pati na rin po yung unplanned outages. Alright. So kung ito po ay sumobra na doon sa nakatakda sa kanila, ito po ay magkakaroon po ng deliberation ng ERC at maaari po itong magresulta ng penalty on the side po ng ating mga proponents sa power generation. Marami pong salamat sa inyo pong oras na ibinigay, Department of Energy Assistant Secretary Mario Marasigan. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.